Magandang araw po sa lahat. Tayo ho ay sasagot sa ilang hindi naman ho reklamo, kundi ho komento ng iba nating mga tagapanood na yun daw pong Biblia ay walang relevance sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Siguro po, akala po ng maraming tao ang Biblia ay puro spiritual na bagay lamang ang pinag-uusapan. Hindi ho nila alam na ang Biblia ay may mga practical side na kung atin hong susundin ay talagang tayo ay pagpapalain sa ating mga buhay. So ako po ay mayroong babasahin sa inyo na isang talata mula po doon sa Proverbs 29 verse 2. Kawikaan, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yan po ay sa King James Version. Ngayon ho, sa iba namang version, ang sabi ho ay, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Sa Tagalog, kung ang namiminuno ng isang bayan ay matuwid, makatarungan, ang mga tao ay nagbubunyi o nagagalak. Subalit, kung ang namiminuno ay wicked o masama, the people groan, ang mga tao ay naghihinagpis. Praktikal, hindi praktikal. Kahit ho yan sa ating barangay level, kung ang barangay kapitan ay matuwid, sumusunod sa alituntunin, sa batas, at sa lahat, at hindi nilalamon ng politika, ang mga kabarangay mo ay magiging masaya at maayos ang patakaran at naandoon ang improvement. Bayan, syudad, at lalo na ho ang bansa. Tayo ho ay bugbog na sa ating mga pinipiling leader. Wala naman ho talagang perpekto. Wala naman. Minsan yung leader ay matuwid, pero yung nakapaligid sa kanya ay hindi matutuwid. Hindi maayos. At minsan ay impluwensyahan ang mga inilagay at iniluklok na leader na ito. Sa Kongreso, sa Senado, sa Palasyo. Ngayon, dapat ho nating isiping mabuti ang mga nangyayari sa ating paligid ay may konektado ba sa pamumuno ng mga taong ito? Meron. At ano ang nagsabi at sino ang nagsabi? Ang nagsabi ho niyan ay ang Biblia. When the righteous are in authority, kapag ka po ang namiminuno ay matuwid, hindi sinabing Kristiyano, walang relihiyong pinag-usapan. Dahil napakarami din naman na mga hindi Kristiyano pero matuwid magpalakad ng pamahalaan. Hindi sila relihiyoso pero maayos ang pagpapalakad ng gobyerno. Kung hindi human ho 100%, at least 75%. Ay, pasado na ho yun kung sa eskwelahan, 75. Pasang-awa. Ay kung hindi man magpasang-awa, ay di at least mag-80 man lang o 85%. Pero sa atin hong katayuan ngayon, sa inyong palagay, ano ang porsyento ng pamumuno ng ating mga nasa pamahalaan? Nung una, binigyan tayo ng pag-asa. Ano ngayon ang ating kalagayan? Kailangan po matuwid ang pagtingin, matuwid ang puso, nagmamahal sa tao ang mga namiminuno ayon sa salita ng Diyos. At kung hindi, ano ang mangyayari sa tao? Ang mga tao ay maghihinagpis, malungkot, at higit sa lahat, walang kapayapaan ang buhay. Yan po ba ay praktikal o hindi praktikal? Praktikal ho yan. So anong ibig nating sabihin?
malaki ang kinalaman ng Proverbs 29 verse 2 sa ating bagong kapanahunan ngayon. Ang Biblia ay relevant pa rin sa mga nangyayari. Hindi ho ito lahat ay spiritual. Ito ho ay nagtuturo din ho ng mga practical na bagay. At kung gusto ho niyong matutunan, basahin ho ninyo yung Book of Proverbs o ang Kawikaan. Yan ho ay 31 chapters. Aba, ay di sa isang buwan matatapos mo yan. Isang araw ay isa. Ang problema ho sa atin, mga kaibigan, ang mga Pilipino ay relihiyoso pero hindi inaralan ng salita ng Diyos. Masakit man hong tanggapin. Puno ang simbahan pagkalinggo, malaki at maliit. Pero paglabas ng simbahan, mga korap, naintindihan niyo ako. Tinuturo natin ang mga politiko, ang mga korap. Ayan tanong, yung kuryente nyo, hindi nyo dinadaya? Yung tubig nyo, hindi nyo dinadaya? Yung buwis ninyo, hindi nyo dinadaya? Diretsahan ng tanungan ito at wala nang paligoy-ligoy pa. So ano ang ating dapat gawin sa mga leader na ito ng gobyerno? Ano ang sabi ng unang Timoteo chapter 2 verse 1 and 2? Pray especially for rulers and their governments to rule well so we can be quietly about our business of living simply in humble contemplation. Ano ang ating rule? Ano ang ating magagawa? Ipanalangin ang mga taong ito. Kung binabatikos man natin, samahan natin ng pananalangin. Kaya ho yung nagsasabing wala ng relevance ang Biblia sa nangyayari sa panahon ngayon, magbasa-basa. Baka ho yung nagsasabi, hindi nagbabasa. Malaki po ang kaugnayan sa practical na buhay ng Biblia o ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos ngayong araw na ito.